Kabanata 2921. 9 times. Bulalas ni Yuina. Oo. Tumango si James at nagtanong. Magkano ang halaga nito? Nawala sa pagmumuni-muni si Yuina. Ang mga elixir na nagpapalakas ng lakas at lumalampas sa ranggo ng isang tao ay ang pinakamahirap gawin. Hindi lamang ito isang elixir sa unang baitang ng divine rank. Ngunit mayroon pa itong misteryosong elixir inscription. Dahil sa pagkakaroon ng elixir inscription, ang mga epekto ng elixir ay ginagarantiyahan. Tahimik niyang tinansya ang halaga. Ang isang elixir na tulad nito ay isang lifesaver. At karamihan sa mga magsasaka ay karaniwang handang gumastos ng malaking halaga upang makabili nito. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Yuina, ang isang ordinaryong elixir sa unang markahan ng divine rank ay dapat na humigit kumulang 3 bilyong banal na bato. Gayunpaman, dahil ang iyong elixir ay naglalaman ng isang elixir inscription, ang halaga nito ay dapat tumaas ng maraming beses. Gayunpaman, negosyo rin tayo, kaya hindi namin ito mabibili sa masyadong mataas na presyo. Tapos, napatingin siya kay James. Nang makitang nabuo ang ekspresyon ni James, sinabi niya, ang aming selling price ay humigit kumulang 6 na bilyong holy stones. Paano ito? Bibilhin namin ang iyong elixir sa 5.25 bilyong holy stones bawat item. Oo naman, walang kaunting pag-aalinlangan na sabi ni James. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalaki ang halaga ng isang elixir. Dati, nakagawa siya ng isang buong kaldero ng elixir at mayroon siyang 9 sa kabuuan. Nangangahulugan ito na kikita siya ng hindi bababa sa 10 bilyon. Pagkatapos mag-concoct ng ilang karagdagang elixir, makakabili na siya ng saucer sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, inilabas niya ang bote na naglalaman ng kanyang mga elixir at inihagis ito sa Yuina. At sinabing, mayroon akong ilang iba pang elixir na gusto kong suriin mo. Kinuha ni Yuina ang bote at binuksan. Bilang isang divine rank alchemist, masasabi niya na ang batch ng elixir na ito ay ginawa ng parehong tao at ng parehong furnace. Dahil may kabuuang 9 na elixir, makakatanggap ka ng kabuuang 49.5 bilyong banal na bato. Mangyaring maghintay dito habang inuutusan ko ang aking mga tauhan na ihanda ang bayad. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Pagkalabas ng opisina, inutusan niya ang mga lalaki na ihanda ang mga banal na bato na kailangan ni James. Kasabay nito ang pagdating niya sa isa pang opisina. Nakaupo sa isang lotus na posisyon. Isang sinaunang, misteryosong sigal ang lumitaw sa kanyang kamay. At isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Gumagamit siya ng sinaunang lihim na sining para makipag-ugnayan sa kanyang ama sa Holy Realm. Maya-maya, nagsalita siya, Ama, samantala, sa Medicine Pavilion sa Holy Realm. Kabanata 2922. Hindi nagtagal, nakabalik na si Yuina. Naglabas siya ng napakagandang bag at ibinigay kay James. At sinabing, nasa storage bag na ito ang lahat ng holy stones para sa ating transaksyon. Tinanggap ni James ang bag at sinilip ito. Kahit maliit ang bag, malaki ang espasyo sa loob. Sa storage bag, nakita ni James ang isang bundok ng makukulay na holy stones na kumikislap. Wala siyang pakialam na bilangin ang mga ito dahil naniniwala siya na ang Elixir Pavilion ay hindi kailanman gagawa ng ganoong mga taktika. Kaya, basta-basta niyang inalis ang mga ito. Ngumiti si Yuina at sinabing, gusto ba ng makapangyarihang tao na binanggit mo na makipagtulungan sa Elixir Pavilion? Tumango si James at sinabing, ang makapangyarihang figurang iyon ay may hawak pa ring batch ng mga elixir. Babalik ako para hanapin siya.
Babalik ako sa loob ng ilang araw. Pagkatapos, tumayo siya at tumalikod para umalis. Si Evproxia ay naghihintay sa labas. Nang makita niya si James, naglakad siya palapit sa kanya at nagtanong, "Kumusta, Mr. Caden?" Sabi ni James na may matingkad na ngiti at sinabing, "Not bad. Ibinento ko na ang mga elixir na ginawa ko noong alchemy tournament para sa 10 bilyong holy stones. Let's get going for now." Tumalikod na si James para umalis. Umalis ang dalawa sa Elixir Pharmacy ng Elixir Pavilion. Hindi sila nagtagal sa loob ng lungsod. Pagkatapos umalis sa lungsod, nagtungo sila sa isang kagubatan na may makapal na mga dahon. Matapos matiyak na hindi sila sinusundan, hinawakan ni James ang kamay ni Evproxia at pumasok sa Celestial Abode. Hindi lamang nagtataglay si James ng Imperial Weapon at isang Emperor rank Alchemy Furnace. Ngunit mayroon pa siyang Celestial Abode sa kanyang pag-aari. Bukod dito, ang Celestial Abode na ito ay mas mukhang isang Imperial Abode. Ito ay simpleng nakamamanghang. Sino ba talaga si Mr. Caden? Nagtataka si Evproxia. "Stay here for now. I'll find a place to concoct the elixir." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na si James para umalis. Umalis siya sa lungsod, tumungo sa hanay ng bundok sa labas, at nagsimulang pumili ng mga halamang kailangan niya. Mayroong lahat ng uri ng celestial herbs na itinanam sa loob ng Celestial Abode. Sa katunayan, mayroon ding mga divine herbs dito. Gayunpaman, dahil kasalukuyang masyadong mababa ang ranggo ni James, hindi na niya kailangan ng mga divine herbs. Pagkatapos magtipon ng ilang celestial herbs, bumalik siya sa lungsod at pumasok sa time chamber para gumawa ng mga elixir. Sa pagkakataong ito, ginamit din niya ang Martial Alchemy Furnace para i-concoct ang kanyang mga elixir. Pagkatapos ng lahat, ang Martial Alchemy Furnace ay maginhawa at madaling gamitin. Hindi nagtagal, natapos na siyang mag-concoct ng ilang elixir. Kahit na ginamit niya ang mga celestial herbs bilang mga sangkap, ang kalidad ng kanyang elixir ay lahat ng higit sa divine rank. Matapos halos kalkulahin ang presyo, naniwala si James na ang kabuoang mga elixir na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 trilyong banal na bato. Sa halagang iyon, kaya niyang magmayabang sa kahit anong gusto niya. Gayunpaman, hindi siya kaagad umalis. Kabanata 2923. Kung maaari siyang ikasal sa gayong disenteng lalaki, ituturing niya ang kanyang sarili na napakapalad. Gayunpaman, ang gayong mga pag-iisip ay pawang pag-iisip lamang. Alam niya na hindi siya karapat-dapat kay James. At ang tanging karapat-dapat sa kanya ay ang mga anak na babae ng malalaking sekta at prestihiyosong pamilya. Oo, alis na tayo. Hinawakan ni James ang kamay ni Evproxia at umalis sa Celestial Abode. Pagkatapos, tumungo sila sa Elixir Pavilion sa Heavenly Secret City. Noong mga nakaraang araw na wala si James, ginamit ni Yuina ang impluensya ng Elixir Pavilion sa Boundless Realm para magtanong tungkol sa lahat ng bagay na may kaugnayan kay James. Dahil hindi masyadong malayo ang Heavenly River Realm sa Stardust Realm, madaling nasubaybayan ni Yuina ang mga galaw ni James at nalaman ang kanyang partisipasyon sa alchemy tournament sa Stardust Realm gamit ang intelligence network na mayroon siya. Nang malaman na ang mga elixir na binenta ni James ay gawa-gawa niya, natigilan si Yuina, isang Imperial Weapon, isang Emperor rank Alchemy Furnace. Sino ba talaga siya? Umupo si Yuina sa kanyang opisina at nag-isip. Kumatok, kumatok, kumatok. May kumatok sa pintuan niya. Inayos ni Yuina ang sarili at sinabing, "Pasok." Bumukas ang pinto. At pumasok ang isang chambermaid. Magalang na nagsasabing, "My lady, Mr. Caden is here." Nang marinig ito, agad na nabuhayan si Yuina. Tuwang-tuwa siyang tumayo at nagtanong, "Talaga,
Nasaan siya? Invite him in. Nandito na po ako. Boses mula sa labas. Pagkatapos, pumasok si James at pasimpleng umupo sa upuan. Nang makitang may isang tasa ng makukulay na tsaa sa mesa na naglalabas ng nakakaakit na halimuyak. Alam niyang masarap iyon. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang tasa ng tsaa at nilunok ang laman nito sa isang lagok. Kaagad, naramdaman niya ang paglakas ng kapangyarihan sa buong katawan niya. Ito ay isang magandang tsaa. Sumulyap si Yuina sa kanya at hindi maiwasang sumimangot ng bahagya. Siya ay humigop lang ng tsaa, gayunpaman. Nanatili siyang tahimik. Nakangiting tanong ni James, "Mr. Hayden, you must be here with the elixirs. I assume." "Ma'am." Tumango si James at kinuha ang elixir na inihanda niya. Ibinigay ang mga ito kay Yuina. Sinabi niya, "Paki-appraise sila at kalkulahin ang presyo para sa akin." Tinanggap ni Yuina ang bote at pinagmasdan ang mga elixir. Ang mga hindi mabibili na elixir na ito ay nasa unang markahan ng divine rank at nagtataglay ng elixir inscription. Kinakalkula niya ang presyo. Pagkatapos, sinabi niya, dapat ay humigit kumulang 5 trilyong banal na bato ang mga ito. Paano iyon tunog? Ngumiti si Yuina kay James. Ang presyong ito ang nasa isip ni James. Oo naman. Walang ibang sinabi si James. Kabanata 2924. Talagang walang pakialam si James sa pagiging isang sect elder ng Elixir Pavilion. Siya ay papunta lamang doon upang hanapin ang Ancestral God rank elixir. Dati, sinabi sa kanya ni Zandros na ang Ancestral God rank elixir ay matatagpuan sa Elixir Pavilion. Gayunpaman, hindi sigurado si James kung itong Elixir Pavilion ang hinahanap niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya patungo doon upang imbestigahan ang bagay na iyon. Samantala, ang tanging paraan para makasali sa Elixir Pavilion ay ang pumasa sa eksaminasyon ng pagkadisipulo. Wala siyang pagnanais na magkaroon ng awtoridad at mas pinili niyang mamuhay ng payapa at walang pakialam. Pagkatapos, nagsimulang makipag-usap si Yuina kay James tungkol sa kanyang amo. "James, dahil hindi ka ordinaryong tao, ang iyong Panginoon ay tiyak na isang kilalang figure. Sa palagay ko, baka nakatagpo ko na siya noon pa man." Nakangiting sabi ni Yuina. Si James naman ay gumanti lang ng ngiti at nanatiling tahimik. Dahil siya ay hindi isang tao sa mundong ito. Si Yuina ay walang paraan upang malaman kung siya ay nanatiling tahimik. Hindi nagtagal. Ang 5 trilyong halaga ng mga banal na bato na kailangan ni James ay ganap na naihanda. Personal na iniabot ni Yuina ang mga banal na bato kay James. Si James ay hindi man lang nag-abalang bilangin ang mga ito, sa halip ay inilagay niya kaagad. Fallen, ikinumpas niya ang kanyang kamay. Habang pinagmamasdan niya ang pag-urong ng anyo ni James. Alam niyang tiyak na magkikita silang muli. Hanggat papunta si James sa Holy Realm para sa eksaminasyon ng pagkadisipulo ng Elixir Pavilion. Tiyak na magkikita silang muli. Pagkalabas ng bot-ikan ng elixir, dumiretso agad si James sa tindahan ng saucer at gumastos ng malaki para makabili ng saucer. Dahil mayroon na siyang kayamanan, bumili siya ng saucer na nagkakahalaga ng 1 trilyong banal na bato. Ang saucer ay kasing laki ng isang manor na may 5 silid at 2 pasilyo. Malakas ang defensive capabilities nito at kayang ipagtanggol laban sa atake ng isang divine rank cultivator. Matapos bilhin ang saucer, hindi nagtagal sina James at Yevproksha at agad na umalis. Agad na natunaw ni James ang 1 trilyong holy stones bilang enerhiya para sa saucer. Matapos gawin ang lahat ng paghahanda, kontrolado ni Yevproksha ang paglipad ng saucer. Si James naman ay pumasok sa Celestial Abode. Mahaba ang paglalakbay patungo sa Holy Realm. Kahit na may saucer, kailangan nila ng ilang siglo upang makarating sa kanilang destinasyon. Samantala,
Hindi nais ni James na manatiling walang ginagawa. Kaya, pumasok siya sa isang closed-door meditation upang linangin. Ang kanyang kasalukuyang ranggo ay nasa ika-6 na yugto ng Sage rank. Samantalang ang kanyang pisikal na lakas ay nasa ika-8 yugto ng Sage rank. Masyado siyang mahina. Kabanata 2925. Tumingin si James sa mga kawal na walang humpay na nagsasanay at kumaway sa kanila. Nagsumikap ka. Hindi naman, sir. Sabay-sabay na umalangaw ang kanilang mga boses. Habang pinagmamasdan ni James ang mga pamilyar ngunit hindi kilalang mga mukha. Medyo nakonsensya si James. Kung tutuusin, siya ang naglagay sa kanila sa loob ng celestial abode para magsanay ng walang humpay. Bilang isang cultivator, alam niya kung gaano kabagot at hindi kawili-wiling paglilinang. Kahit na ang kanilang mga galaw ay hindi pinaghihigpitan. At maaari silang gumalaw ng malaya sa loob ng celestial abode. Ito ay isang mundong nabuklod mula sa labas ng mundo. Dahil dito, hindi sila maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Sa paglipas ng panahon, sila ay maiinip at mawawalan ng interes sa paglilinang. Iniisip ni James na bigyan sila ng bakasyon. Gayunpaman, nang mapaalalahanan na ito ang boundless realm. Isang mundong puno ng panganib. Isinantibi niya ang mga iniisip na iyon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang spirit tool. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, kumusta ang lakas ng mga sundalong ito? Ang spirit tool ay sumagot. Dahil sa sumpa, kailangan nilang patuloy na sugpuin ang kapangyarihan nito. Ito ay lubhang nagpabagal sa kanilang bilis ng paglilinang. Nang marinig ito, si James ay nawala sa pagmumuni-muni. Alam niya kung gaano kakilabot ang sumpa. Maging siya ay halos hindi na makayanan ang matinding sakit nang siya ay nasa sapawan ng sumpa. Ngayon, iniisip niya na marahil ay dapat niyang samantalahin ang pagkakataon at alisin ang sumpa sa 400,000 malakas na hukbo. Ngayong tumaas na ang kanyang lakas, dapat ay tumaas din ang kanyang pagtitiis sa sumpa. Tsaka nasanay na siya sa kapangyarihan ng sumpa sa loob ng katawan niya. Ang pagtaas ng kapangyarihan ng sumpa ay hindi dapat magkaroon ng masyadong epekto sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pagmumuni-muni, nagpasya siyang alisin ang sumpa sa kanyang mga sundalo. Aking mga mandirigma, aalisin ko ngayon ang sumpa sa loob ng inyong mga katawan upang maligtas kayo sa matinding sakit. Lumakas ang boses ni James. Nang marinig ito, naghiyawan ang lahat. Sa lahat ng ito, dumanas sila ng matinding pagpapahirap. Kahit na ang sumpa ay hindi nakamamatay. Ang matinding sakit na kanilang pinagdaanan ay hindi rin katatawanan. Matapos gawin ng spirit tool ang kinakailangang pag-aayos, lahat ng 400,000 sundalo ay nagtipon at umupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Samantala, nakatayo si James sa harap ng 400,000 malakas na hukbo. Habang nakatingin siya sa mga taong nasa harapan niya, huminga siya ng malalim at inayos ang kalagayan niya para masiguradong nasa peak form siya. Matapos ay regulate ang kanyang kondisyon. Kinuha niya ang Jade Seal kung saan nakaukit ang buod ng curse inscription. At nag-catalyze ng mga thread ng demonic energy. Kaagad, ang Jade Seal ay lumipad sa himpapawid. Kabanata 2926. Minamaliit ni James ang kapangyarihan ng 400,000 sumpa. Ang bigat ng mga sumpang ito na nakasalansan ay nakakatakot kaya hindi niya kayang tiisin ang mga ito ng isang beses. Nasugatan at nabubulok sa ilalim ng karga ng sumpa. Lumala ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. At lumabo ang kanyang kamalayan. May buzz na umalangaw sa buong isipan niya na parang may humahampas sa kanyang bungo ng mapurol na sandata. Ipinatawag niya ang lakas ng kanyang buong katawan. Pilit na inaalis ang kanyang isip. Pagkatapos, nakatalyze niya ang Jade Seal. Nagsimulang pigilan ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan.
Lumaki at lumaki ang magnetic field sa kanyang katawan. Dahilan upang tumayo at umatras ang mga sundalong humigop ng kapangyarihan ng sumpa. Na lumayo kay James. Huminto sila sa di kalayuan kay James na sapat lang para pagmasdan sa malayo. Maayos ba ang lahat? Sinago ni James ang sumpa sa loob ng ating katawan. May mangyayari ba sa kanya? He should be alright. I am confident that James wouldn't do something that he are doubtful of. Tahimik silang nagdasal para kay James. Naka-cross legs. Napaupo si James sa lupa. Patuloy na lumitaw ang mga bitek sa ibabaw ng kanyang katawan. Ipinatawag niya ang demonic energy. Pinagaling ang kanyang sarili ng walang tigil. Ang kanyang pinsala ay paulit-ulit na nag-oscillated sa pagitan ng pagbawi at pagkasira. Ang estadong ito na ipinagpatuloy sa loob ng isang buong siglo. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang siglo. Si James ay ganap na pinigilan ang demonic energy. Sa ilalim ng pagsupil sa Jade Seal, ang demonic energy ay namuo sa loob, na humahantong sa paglikha ng mga hindi regular na pattern at simbolo. Natutunan ni James ang mga karakter ng Elysian bago ito. Bagamat sa teoryang pagsasalita, mayroon siyang ganap na kaalaman sa lahat ng umiiral na mga script. Hindi niya makilala ang mga pinigilan ng kapangyarihan ng sumpa. Sinuri niya ang kanyang loob. Sa larangan ng elixir, nagkaroon ng itim na aura. Ang aura ay bumuo ng hanay ng mga mystical na simbolo at karakter. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Bakit ito nangyayari? Walang ideya si James kung bakit ang kapangyarihan ng sumpa ay ipinapalagay ang kasalukuyang anyo nito. No, Vele, book hindi maa-absorb ang kapangyarihan ng sumpa. Kahit na natutunan niya ang curse magic. Kahit na kinuha niya ang anyo ng demonic body. Hindi niya ito maa-absorb o ma-diffuse. Gayunpaman, sa sandaling ito ay naalala niya ang isang alaala. Naalala niya na noong nakilala niya ang ancestral talisman master sa planet Galileo. Sinabi sa kanya ng master na ang pagsipsap sa sumpa ay magdadala ng isang sakuna. Ngunit pati na rin ang kapalaran at pagkakataon na linangin ang sumpa sa pinakamataas na kapasidad nito. Kabanata 2927. Sa halip na sirain, ang malaking puno ay nalanta sa sobrang bilis na naging isang patay na halaman sa isang segundo. Kung kitilin ang buhay nito, kailangan ko rin itong buhayin. Bumulong si James sa loob ng kanyang puso. Gayunpaman, kaunti lang ang alam niya tungkol sa reincarnation art. Baka ang curse inscription, bagamat ninanais niyang buhayin ang lantang punong ito. Ang pagkilos ay lampas lamang sa kanyang kakayahan. Gayunpaman, nadama niya na ang lahat ay magiging posible hanggat nilinang niya ang curse magic sa pinakamataas na potensyal nito. Ang sumpa ay sumikop sa lahat. Ang lahat ay naging posible sa sandaling ito ay ganap na nilinang. Masyadong mababa ang rank ko sa cultivation. Kailangan ko man lang makamit ang divine rank para talagang maunawaan ang makapangyarihang signature supernatural powers na ito. Sabi niya sa sarili, ang supernatural power pati na rin ang kayamanan na nasa kanyang pag-aari ay hindi mabilang. Ang infinite steel, ang 5 elemento ng Genesis, elemental inversion, ang swordsmanship ng ancestral swordmaster, ang curse magic, at iba pa. Gayunpaman, maaari lamang makuha ng isang tao ang kanilang buong potensyal sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanila, na magagawa lamang sa pamamagitan ng pagkamit ng divine rank. Sa pag-iisip tungkol dito, nadama ni James ang pagnanasa na umuusbong sa loob niya. Isang pagnanais na linangin. Isang pagnanais na maging mas malakas. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Puno ng determinasyon ang kanyang ekspresyon. Ang banal na ranggo. Dapat akong makarating doon sa lalong madaling panahon. Doon ko lang mauunawaan at malinang ang tunay na supernatural na kapangyarihan.
Sa ganoong paraan lang ako makakatayo sa tuktok ng piramide ng mundo at tunay na mamuno sa sangkatauhan. Patungo sa kaluwalhatian sa panahon ng Apocalypse. He took a deep breath, then he slowly stood up. Pinagmamasdan siya ng spirit tool mula sa malayo. Nang makitang tumayo si James, lumakad papunta sa kanya ang spirit tool. Habang sinusulyapan niya si James, hindi na niya napigilan ang kanyang tanong. Mukhang naging mabunga ang pagsipsip mo sa kapangyarihan ng sumpa ng 400,000 sundalo. Talaga, malumanay na tumango si James at nagpatuloy sa pagsasabing, nakuha ang kapangyarihan ng sumpa ng 40,000 sundalo sa ibabaw ng sumpa na naruroon na sa aking katawan. Ang kabuoang kapangyarihan sa loob ko ay nakakatakot na ngayon. Sa lahat ng mga taon na ito, ginagamit ko ang Jade Seal upang sugpuin ang lakas ng sumpa. Sa ilalim ng pagsupil ng Jade Seal, ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ko ay dahan-daang nabuo and overbook ang ilang mga misteryosong hugis at salita sa loob ng aking katawan. Napagtanto ko na noong tinawag ko ang curse magic, ang mga mahiwagang hugis na ito, at ang mga salita ay magbubunga ng malakas na enerhiya, na magdadala sa lakas ng curse magic sa susunod na antas. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa spirit tool at nagtanong, Spirit tool, pakisabi sa akin ang dahilan. Bahagyang umiling ang spirit tool at sinabing, ito ay isang bagay na hindi ko nalalaman. Ang curse magic ay isa sa pinakamalakas sa supernatural powers noong primeval age. Ngunit noong primordial age, ang curse magic na nilinang ng makapangyarihang mga figure ng ang demon realm ay mga labi lamang. Kung paano nangyari ang lahat ng ito, sa kasamaang palad ay hindi ko maabot. Kabanata 2928. Ang haba ng isang siglo ay subjective sa pag-unawa. Para sa isang magsasaka, ang 100 taon ay isang pitik lamang ng daliri. Para sa isang ordinaryong tao, ang isang siglo ay nangangahulugan ng isang buhay. Sa pagkakataong ito, nanatili si James sa celestial abode sa loob ng 105 taon. Sa loob ng panahong ito, habang pinipigilan niya ang kapangyarihan ng sumpa sa loob ng kanyang katawan, nanatili si Evproxia sa loob ng saucer. Kinokontrol ang direksyon nito sa unahan. Sa kabutihang palad, ang saucer ay ganap na automatiko. Hanggat nakatakda ang destinasyon, ang saucer ay maaaring lumipad ng nakapag-iisa at nangangailangan ng kaunting pangangasiwa. Ang isang napapanahong sulyap sa radar ay sapat na. Sa lahat ng oras na ito, nililinang ni Evproxia ang kanyang sarili. Ang pagkamit ng Sage rank ay nangangahulugan na ang kanyang likas na kapasidad ay medyo mahusay. Ito ay dahil lamang sa kakulangan ng pag-aalaga, kawalan ng mga pamamaraan ng paglilinang, at kakulangan ng isang malakas na background na nagresulta sa kanyang mabagal na bilis ng paglilinang. Sa buong siglo, hinihintay niyang lumitaw si James. Sa paglilinang sa loob ng 10,000 taon, nakita niya ang lahat ng uri ng lalaki. Bagamat hindi siya isang kamangha-manghang kagandahan, ang kanyang hitsura ay nakamamanghang gayunpaman. Kung hindi siya mapipili upang maglingkod sa isang alchemist. Sa pagtutok sa kanya, lahat ng mga magsasaka, hanggat sila ay mga lalaki, ay nagnanais na gawin siyang kanilang sarili. Marami na siyang pinagdaanan na mga ganitong kaso. Gayunpaman, si James ay hindi katulad ng ibang mga lalaki. Wala siyang anumang masamang hangarin sa kanya. Kalimutan ang tungkol sa mga sexual na gawain. Hindi man lang sinubukan ni James na hawakan ang kanyang kamay. Ang mga lalaking tulad ni James ay halos wala na. Iniisip niya ang isang senaryo kung saan muling lilito si James. Paano siya dapat kumilos sa ganoong senaryo? Dapat ba siyang gumawa ng inisyatiba? O bigyan si James ng mga pahiwatig? Sa ovalbook sa sandaling ito ay lumitaw ang isang flash ng liwanag sa kanyang paningin.
na agad na sinundan ng isang anino. Hoy! Anong napanaginipan mo? Malakas at malinaw ang boses ni James. Nasamabad sa panaginip ni Yevproksha. Walang pag-antala. Tumayo siya at magalang na tumawag. Mr. Hayden. Noon niya naramdaman ang aura ng ilang kakaibang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Kinabahan siya sa aura, at napaatras siya ng ilang hakbang. Mir, Hayden, ikaw, maingat siyang tumingin sa kanya. Natulala si James. Anong problema? Tumingin sa kanya si Yevproksha. Naramdaman niyang may kasamaang lumalabas sa katawan nito. Para sa kanya, parang kaharap niya ang isang malaking demonyo. About that, nauutol niyang sabi. Hindi alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang pagkalito. Sagot ni James. Feel free to speak freely. It's alright. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagtanong. Mr. Hayden, hindi ako sigurado kung bakit. Pero bakit nagbago ang aura mo? Natigilan si James. Anong klaseng pagbabago? Sa kasalukuyan, mayroong isang malaking samahan ng kasamaan sa loob ng iyong katawan. Mr. Hayden. Hearing her words, James understand immediately. It must be because he absorbed too much of the power of the curse. He let out a faint smile. Hindi naman masyado. Nagpa siya na baguhin ang paksa. Tinanong niya, tama, nasaan tayo ngayon? Gaano kalayo tayo mula sa banal na kaharian? Nagtungo siya sa control room upang tingnan at bumalik kay James. Mr. Hayden, base sa bilis natin ngayon. Kailangan pa natin ng 200 taon para makarating sa Holy Realm. 200 taon. Hindi maitago ni James ang kanyang pagkabigo. Naisip niya na dahil lumipas ang 1 siglo, mas malapit na sana sila sa Holy Realm. Ito ang pinakamabilis na napuntahan nila. Ngayong may natitira pang 2 siglo, wala na siyang ibang magawa kundi ang pumasok sa isang closed-door meditation. Mr. Hayden, marahan niyang kinagat ang kanyang labi at hinawakan ang 2 gilid ng kanyang blouse. Pinagmamasdan niya si James. Kabanata 2929. Natigilan si James sa biglaang pagbabago ng ekspresyon na ito. Si Yevproksha ay nag-ipon ng lakas ng loob at lumukso sa yakap ni James. Habang hawak niya ito ng mahigpit, bumibilis ang kanyang paghinga. Mir, Hayden, may natitira pang 200 taon. Hindi ba dapat sabay tayong gumawa ng bagay para magpalipas ng oras? Binato ng todo si James. Ano ang nangyayari? Lumipas ang ilang segundo, at tiyak na itinulak niya si Yevproksha sa isang tabi. Habang nakaupo siya sa isang upuan, naglabas siya ng ilang sigarilyong kinuha niya sa earth. Pagsindi ng isa sa kanila, tumingin siya sa kanya ng diretsyong mukha. Sa sandaling ito, nakalatag na sa lupa ang damit ni Yevproksha. Nahihiyang tumayo siya sa gilid. Iniiwasang makipag-eye contact kay James. Sabi niya sa seryosong tono. Huwag mong gawin ito, Mr. Hayden. Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat sa'yo? Tiningnan siya. 1/3 ni Yevproksha sa mata. Napakamot ng ulo si James at awkward na tumugon. Hindi iyon. Kung ganoon, dahil ba hindi ako maganda? Hindi ka ba natutuwa sa figure ko? Hindi. Napakaganda mo. At ang iyong katawan ay nakakaakit. Ito ay, James faltered and continued. I'm only interested in my wife. I'm not interested in any other women. Even if they are mesmerizing. Pagkarinig nito ay nagbihis siya. I'm sorry, Mr. Hayden. Isang mahinang ngiti ang pinakawalan ni James at sinabing, ayos lang. Para maibsan ang awkwardness, inilipat niya ang paksa sa kanyang kamay at nagtanong. Ang dami mong alam tungkol sa, teka lang, hindi ba, nakakatunog ba ang pangalang Thea Callahan? Bago ito, nakikipag-usap si James sa spirit tool tungkol sa bagay na ito.
Sinabi sa kanya ng spirit tool na hiwalay siya kay Thea dahil hindi masyadong naiintindihan ni Xandros Tegan ang Ovalbook na time capsule, na nagresulta sa paghihiwalay nila habang nilalampasan nila ang River of Time. Baka mas maagang dumating si Thea kaysa sa kanya. O baka mamaya, kung talagang mas maagang dumating si Thea kaysa sa kanya, taglay ang kanyang potensyal at kakayahan. Tiyak na magiging cultivator siya na mabibilang sa Boundless Realm. Kung totoo nga, tiyak na magkakaroon ng mga alamat tungkol sa kanya sa Boundless Realm. Ito ang dahilan kung bakit nagtatanong si James tungkol sa kanya. Thea Callahan. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Yevproxia. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya. Hindi ko narinig ang pangalan. Marahil ito ay dahil sa maliit na alam ko. Dahil ang Boundless Realm ay maayos. Walang hangganan. Hindi ko man lang alam kung sino ang mga Grand Emperors. Sumulyap siya kay James. Sino si Thea Callahan para sayo? Siya. Walang tao. Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Dahil walang ideya si Yevproxia. Walang saysay na magtanong pa siya. Gayunpaman. Kabanata 2930. Sa mundo ng Boundless Realm, maaaring manatiling ignorante ang isa tungkol sa mga pangalan ng Grand Emperors bukod kay Saint Callahan. Si Saint Callahan ay may reputasyon na hindi madaling maalis. Siya ay isang alamat sa buong buhay niya. Mula sa petsa ng kapanganakan hanggang sa araw na natamo niya ang ranggo ng Quasi-Emperor. Gumamit lamang siya ng 30,000 taon. Siya ay talagang isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kahit saan siya magpunta, siya ay naging isang alamat. Habang pinag-uusapan ni Yevproxia si Zane, hindi niya maitago ang kanyang paghanga habang nagpatuloy siya. Ang talento ni Zane ay hindi mailarawan. Sa loob lamang ng 10,000 taon, natamo niya ang ranggo ng Quasi-Emperor. At ang unang nakamit ito sa Boundless Realm. Saint Callahan. Mahinang bulong ni James sa sarili. Bagamat pareho silang tinatawag na Callahan, hindi posibleng maging iisang tao sina Saint at Callahan. Isinasantabi niya ang mga kaisipang iyon sa ngayon. Mayroon pang 200 taon na natitira. Dapat akong pumasok sa isang closed-door meditation bago tayo makarating sa Celestial Realm. Sabi niya. Oo, Mr. Hayden. Tumango si Yevproxia. Kasunod nito, bumalik si James sa Celestial Abode at pumasok sa Time Chamber. Ang 200 taon sa panlabas na kaharian ay isang napakahabang panahon sa Time Chamber. Tiwala siya na ang mahabang tagal na ito ay magtataas ng kanyang ranggo. Habang ang kanyang mga paa ay nakakross sa lupa, ipinatawag niya ang elemental inversion at sinimulang I-absorb Ovalbook ang napakalaking kapangyarihan ng Celestial Abode upang mapataas ang kanyang sage energy. Nakuha niya ang momentum nang hindi niya namamalayan nang maabot niya ang tuktok ng ika-6 na yugto ng sage rank. Sa pagtupad sa yugtong ito, sinimulan niyang pilit na sugpuin ang kanyang ranggo hanggang sa maagang yugto. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa kanyang paglilinang. Nang maabot niya muli ang tuktok, nalaman niyang hindi niya ito kayang pigilan at nagpas siyang subukan ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, dahil may mga labi ng kapangyarihan ng sumpa sa kanyang katawan, nanatili siyang maingat. Kinuha niya ang Jade Seal at pinigilan ang sumpa upang maiwasan ang sumpa na makagambala sa kanyang tagumpay. Pagkatapos ng komprehensibong paghahanda, sinubukan niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula siya, lumitaw ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Dahil dito, dahan-dahan at unti-unti lang niyang masisira ang selyo. Habang tumataas ang kanyang ranggo, lumalakas ang selyo. Ngayon, ang pagsira sa selyo ay halos imposible. Sa pagkakataong ito, inabot siya ng 1,000 taon upang pilitin ang selyo at maabot ang ika-7 yugto ng sage rank. Kabanata 2931. Tumango si James.
Tumingin kay Yevproksha, at nagtanong, ilang oras ang ginugol ko sa closed-door meditation sa pagkakataong ito. Si James ay naglilinang sa time chamber. Ang kanyang ranggo ay may tuloy-tuloy na mga tagumpay. Alam niyang matagal na siyang nasa time chamber. Ngunit hindi niya alam kung ilang taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Sinabi ni Yevproksha, hindi marami, 50 taon lamang, 50 taon. James muttered, he assumed na maraming oras na ang lumipas. Hindi niya akalain na 50 taon na lang ang lumipas. Matapos magtanim ng mahabang panahon. Medyo nainip din siya. Tinanong niya, nasaan tayo? Mayroon bang mas malalaking mundo sa paligid? Magpahinga muna tayo. Agad na binuksan ni Yevproksha ang Interstellar Navigation System at tumingin. Sir, nasa unahan lang ang Eidolon Realm. Ang Eidolon Realm. Mukhang naguguluhan si James. Wala siyang alam tungkol sa Boundless Realm. Kaya wala siyang ideya kung anong uri ng mundo ang Eidolon Realm. Ipinaliwanag ni Yevproksha. Ang Eidolon Realm ay isa sa mga nangungunang pangunahing mundo sa Boundless Realm. Ito ay pangalawa lamang sa Holy Realm. Bukod dito, si Zaint, na nabanggit ko sa iyo dati, ay isang tao ng Eidolon Realm. Sa Eidolon Realm, mayroong isang napakalakas na sekta. Ang pangalan nito ay Paragon Sect. Si Zaint ay mula sa Paragon Sect. At siya na ang Sect Elder. Siya ay may malaking kapangyarihan at katayuan. Nang marinig niya ang mga ito, sinabi ni James, kung gayon, bisitahin natin ang Eidolon Realm. Nang marinig niya iyon, tumawa si Yevproksha, Sir, si Zaint ay isang napakagandang kagandahan. Hindi lamang siya isang kilalang kababalaghan. Ngunit siya rin ay isang lubhang kaakit-akit na babae. Siya ay kilala bilang ang Boundless Realm Sweetheart. Talaga, bahagyang ngumiti si James. Kaunti lang ang interes niya sa magagandang babae. Curious lang siya kay Zaint bilang isang tao. Curious din siyang makita kung anong uri ng tao ang maaaring maging quasi-emperor sa Ovalbook 30,000 taon lamang. Siya ay isang cultivator din. Sa kabila ng katotohanan na ang oras sa pagitan ng kanyang kapanganakan at kasalukuyan ay maikli. Mayroon siyang time chamber, madalas niyang pinabilis ang kanyang paglilinang doon. Higit pa rito, minsan siyang dumaan sa 30,000 taon ng kapigatian. Ayon sa mga kalkulasyon, 10,000 taon na rin siyang naglilinang. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa ika-10 yugto ng Sage Rank. Hindi pa siya nakapasok sa Divine Rank, lalo pa sa Quasi-Emperor Rank. Naging interesado siya kay Zaint. Gaano katagal ang paglalakbay sa Eidolon Realm? Binuksan ni Yevproksha ang Interstellar Navigation System. Sa sistema ng nabigasyon, lumitaw ang isang pangunahing planeta. Itinuro ni Yevproksha ang planetang ito at sinabing, ito ang Eidolon Realm, batay sa bilis ng pag-usad ng flying saucer. Dapat tayong makarating sa Eidolon Realm sa loob ng halos 1 taon. Ang 1 taon ay hindi masyadong mahaba. Gumaan ang pakiramdam ni James. Ang 1 taon ay hindi partikular na mahabang yugto ng panahon. Ito ay malapit ng matapos. Pagkatapos noon, hindi na tumuloy si James sa Celestial Abode. Nanatili siya sa saucer. Sa isang kisap mata, 1 taon na ang lumipas. Kabanata 2932. Matapos maglakbay sa kalawakan sa loob ng mahigit 150 taon. Binalak ni James na magpahinga sa Eidolon Realm. Ang Eidolon Realm ay isa sa mga nangungunang pangunahing mundo sa universo na ito. Sa mundong ito, mayroong isang alamat. Siya si Zaint Callahan. Ang pangalan ni Zaint ay kilala sa buong Boundless Realm. Mabilis na pumasok ang saucer sa Eidolon Realm at huminto sa isang lugar sa isang bulubundukin. Binuksan nina James at Yevproksha ang hatch ng saucer at naglakad palabas. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay. At ang saucer ay lumiit.
Sa kalaunan ay inimbak niya ito sa celestial abode. Tumingin si James sa paligid niya. Isa itong bulubundukin. At sa loob nito ay may kasaganaan ng primordial energy. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng langit at lupa. Habang naka-extend ang mga braso, nakahinga si James sa hangin. Ang mga butas sa kanyang buong katawan ay nakaka-relax. At ito ay hindi may larawan sa kagaanan. This feeling is quite wonderful. May ngiti sa mukha ni James. Mula sa gilid, tinanong ni Yevproksha, "Sir, saan po tayo susunod?" Tumingin si James sa kanya at nagtanong, "Mayroon ka bang mapa ng Eidolon Realm?" "Oo," tumango si Yevproksha, nang malaman niya na gustong bisitahin ni James ang Eidolon Realm. Na-download niya ang Ovalbook Eidolon Realm na mapa sa sistema ng Saucer. Kinuha niya ang communicator. Ito ay katulad ng mga mobile phone na ginamit sa Earth. Ngunit ito ay mas sophisticado. Binuksan ni Yevproksha ang communicator. Inilabas ang mapa ng Eidolon Realm. At sinabing, "Na-download ko na ang mapa ng Eidolon Realm." Tanong ni James, "Ano ang lokasyon natin ngayon?" Pagkatapos tingnan ni Yevproksha ang mapa, sinabi niya, "Nasa Southern Plains ng Eidolon Realm kami." Ang Southern Plains. Kumunat ang noo ni James. Agad na ipinaliwanag ni Yevproksha, ang Eidolon Realm ay malawak. Gayunpaman, halos nahahati ito sa 5 rehiyon. Ang Southern Plains, Northern Border, East Sea, Western Regions, at Central State. Matapos marinig ang paliwanag ni Yevproksha, mas naunawaan ni James ang kanyang lokasyon sa Eidolon Realm. Muli siyang nagtanong, "Maghanap ka, suriin kung mayroong anumang mapanganib na lugar sa Southern Plains." Tumingin si Yevproksha kay James. Naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagtanong si James kung may mga mapanganib na lugar. "Sir, ano pong ibig niyong sabihin?" Ngumiti si James at sinabing, "Pagkatapos ng matagal na pagmumuni-muni, pakiramdam ko ay medyo malungkot ang mga araw. Gusto kong mag-adventure. Napakalaki ng Eidolon Realm. Kahit isang rehiyon ay medyo malawak. Doon siguradong ilang mapanganib na lugar. At balak kong mamasyal doon." "Naiinip ka talaga." Lihim na bamulong si Yevproksha sa kanyang ulo. Sa normal na mga kalagayan, ang mga magsasaka ay hindi pupunta sa mga mapanganib na lugar sa kanilang sariling kusa. Maliban kung kailangan nila ng isang bagay mula sa mga lugar na iyon. Kung hindi, hindi sila magtutuklas doon. Talagang nena si James sa kanyang isip. Itinuring niya ang kanyang sarili na napakapalad. Kabanata 2933. Medyo luma na ang Southern Plains City. At mayroon itong mahabang kasaysayan. Ang pader ng lungsod ay nakatayo ng ilang 10,000 metro ang taas. Nagawa sa napakaitim na bato. Bukod dito, ang pader ng lungsod ay lubhang nasira sa paglipas ng panahon. Maraming pag-aayos ang ginawa dito. Sa gate ng lungsod, palaging traffic. Dumating ang mga tao at nagsisilabasan. Sa sinaunang daan sa labas ng lungsod, papalapit si Aman at isang babae. Ang lalaki ay gwapo. Siya ay nakasuot ng puting roba at nagpapakita ng pambihirang karisma. Ang ganda nung babae. Nakasuot siya ng asul na damit at sinusundan ang lalaki. Sa isang sulyap, halatang kasambahay niya ito. Sila James at Yevproksha na nagmamadali. Nang makita ang napakarilag at mataong lungsod, hindi napigilan ni James na mapabulalas. Gaano kalaki, tulad ng inaasahan mula sa isa sa mga pinakamahusay na mundo sa Boundless Realm. Natigilan din si Yevproksha. Siya ay nagmula sa Stardust Realm. Isang maliit na lugar, hindi pa siya nakapunta sa mundong kasing lawak ng Eidolon Realm. Nang makita niya ang kaningningan at pag-unlad ng Southern Plains City, bumuka ang kanyang bibig. Fair na, humakbang si James at naglakad papunta sa Southern Plains City.
Nang makapasok na sila sa lungsod, hindi Ovalbok agad na nagtanong ang dalawa tungkol sa Great Wilderness. Sa halip, naglakad-lakad sila sa paligid ng lungsod. Sa tuwing may makikita silang nagustuhan nila, binili nila ito. Pagkatapos ng lahat, si James ay may maraming banal na bato sa kanya. Matapos maglibot ng isang araw, nagsimulang magtanong ang dalawa tungkol sa Great Wilderness. Sa sandaling nagsimula silang magtanong sa paligid, napukaw ang interes ni James. Nagtatanong ka tungkol sa Great Wilderness. Hindi ito naging mapayapa nitong mga nakaraang araw. Ang iyong cultivation days ay karaniwan. Kaya mas mabuting lumayo ka sa Great Wilderness. Sa sandaling magtanong-tanong sila, alam ni James na may makabuluhang nangyari sa Great Wilderness. Gayunpaman, tungkol sa nangyari, tinanong niya ang maraming buhay na nilalang sa Southern Plain City tungkol dito. Ngunit ang mga buhay na nilalang na ito ay ayaw magpaliwanag. Habang nangyayari ito, mas lalong naiintriga si James. Dahil hindi nila nalaman ang tungkol dito sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid. Nagpasya si James na bisitahin ng personal ang Great Wilderness. Kaagad siyang pinahintulutan ni Yevproksha, na nagsasabing, "Sir, huwag tayong padalos-dalos. Nagtanong kami ng napakaraming buhay na nilalang. Ngunit lahat sila ay umiiwas tungkol sa nangyari sa Great Wilderness. May nangyaring major. Huwag nating ipasok ang ating mga ilong dito. Ano ang dapat katakutin?" Mahusay at matapang si James. Bukod, siya ay isang taong may malaking kapalaran, na protektado ng makalangit na landas. Walang mangyayari sa kanya. Ngunit, may sasabihin pa si Yevproksha. Walang pero, pinutol ni James si Yevproksha at sinabing, "Kung natatakot ka, manatili sa Southern Plain City at hintayin ako. O pumasok sa aking celestial abode at manatili doon." Hindi ako natatakot. Agad na sinabi ni Yevproksha. Mula noong araw na nagsimula akong sundan ka, wala na akong kinakatakutan. Kahit na kailangan nating umakyat sa mga bundok ng mga espada at tumawid sa dagat ng apoy. Kung hindi ka natatakot, ako rin. Don't worry, it will be fine. Walang alinlangan na sabi ni James. Mula sa panahon na siya ay naging isang magsasaka hanggang ngayon, siya ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga panganib. Ngunit palagi niyang nagawang ibalik ang mga ito. Higit pa rito, siya ay matatag na naniniwala sa prinsipyo na kung mas mapanganib ang isang lokasyon, mas maraming providence at mga pagkakataong inaalok nito. Pagkatapos gumawa ng desisyon, si James ay hindi nagtagal sa Southern Plain City at sa halip ay umalis sa lungsod kasama ang Yevproksha. Sa kanilang pag-alis, sa labas ng lungsod, isang makulay na liwanag ang lumitaw sa abot tanaw sa di kalayuan. Ang glow na ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming buhay na nilalang sa Southern Plain City. Sa tarangkahan ng lungsod, maraming buhay na nilalang ang sabay-sabay na tumingin sa malayo. Ang makulay na liwanag ay patuloy na lumutang at hindi nagtagal ay lumitaw sa labas ng gate ng lungsod ng Southern Plain City. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babae sa langit, at nakatayo siya sa makulay na liwanag. Ano? Nang makita ito, maraming nabubuhay na nilalang ang nagulat. "Zane!" May sumigaw. Agad itong nagdulot ng kaguluhan. Sa sandaling umalis si James sa lungsod, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa isang makulay na ethereal glow na lumitaw sa Southern Plain City. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa langit sa labas ng tarangkahan ng lungsod. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit at tuloy-tuloy na lumapag sa lupa. May sumigaw, "Zane!" Nang lumabas ang pangalang Zane, lahat ng naruroon ay nagbubulungan. Si Zane talaga. Wow! I never expected na makikita ko si Zane dito. Ang bawat ekspresyon ng lalaki ay madamdamin. Tinitigan nila si Zane na parabang nakatingin sa kanilang ideal na manliligaw. Narinig na ni James ang pangalang Zane noon.
Alam niya na si Zaint ang pinaka-nakakatakot na kababalaghan sa kasaysayan ng Boundless Realm. Sa loob lamang ng 30,000 taon, nakapasok siya sa quasi-emperor rank, na naging isa sa mga nangunguna sa mga magsasaka sa mundong ito. Alam din niya na si Zaint ang pinakamagandang babae sa mundong ito. Nanatili rin ang tingin niya kay Zaint. Si Zaint ay mukhang mga 20 taong gulang. Nakasuot siya ng puting damit. Ang kanyang taas ay humigit kumulang 1.8 metro. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay bumababa sa kanyang likod. Siya ay may mesla na mga tampok sa mukha. At ang kanyang balat ay maputi at malinaw. Parang kinulit ng masinsinan ang mukha na iyon. Walang mga bahid na mahahanap. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa buhay. Tila may isang masiglang mundo na nakatago sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos makita ang kanyang hitsura, si James ay bahagyang namangha. Medyo may pagkakahawig siya kay Thea. Upang maging mas tiyak, kamukhang kamukha niya ang isang tao. At ang taong iyon ay si Winnie. Anuman, alam ni James na hindi siya si Winnie. Gayunpaman, bakit siya ay kahawig ni Thea at Winnie sa ilang mga paraan? Hindi kaya kamag-anak niya si Thea. Anne, Ovalbok sa isang maikling sandali. Ang isip ni James ay napuno ng maraming ideya. Sir, tawag ni Yevprok siya, na nasa tabi niya. Noon lang naalis sa isipan si James at nagtanong. Anong problema? Nakangiting sabi ni Yevprok siya, namangha ka ba sa kagandahan ni Zaint? Bahagyang ngumiti si James at hindi nagsalita. Sa ngayon, gusto lang niyang malaman kung may koneksyon ba sila Zaint at Thea. Gusto niyang lumapit at magtanong. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang siya at medyo malayo pa kay Zaint nang lumitaw ang isang figure mula sa lungsod. Ito ay isang binata. Siya ay mukhang mga 25 o 26 na taong gulang. Siya ay nakadamit. Isang gininto ang balabal at mukhang hindi kapani-paniwalang gwapo. Naglabas siya ng hangin ng isang maharlika. Ito ang top prodigy ng Southern Academy. Yikren Hildrim. Hindi ko inaasahan na kahit si Yikren ay lumabas sa pag-iisa. Lumilitaw na ang sitwasyon sa Great Wilderness ay hindi maganda. Ang mga nakapaligid na buhay na nilalang na nanunood na may katuwaan ay nagsimulang mag-usap muli. Kabanata 2935. Ang lalaking ito ay nagsimulang magsalita ng walang tigil. May chismis na si Zaint ay mula sa Great Wilderness. 30,000 taon na ang nakalilipas. Isang sect elder ng Paragon sect ang nakakita ng mga anomalya sa Great Wilderness. Kaya pumunta siya sa Great Wilderness at pagkatapos ay bumalik na may dalang sanggol. Tungkol sa kung ano ang eksaktong nangyari. Maliban sa Great Elder ng Paragon Sect, walang nakakaalam. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa paligid, may natutunan si James. At iyon ay si Zaint ay nagmula sa Great Wilderness. Walang nakakaalam tungkol sa mga detalye. Dati, narinig niya ang usapan ni Zaint at Yikren. Ang ina ni Zaint ay tila nasa Great Wilderness. Kung tungkol saan ito, walang nakakaalam. Parehong kahawig ni Zaint sina Thea at Winnie. Naramdaman ni James na hindi ito nagkataon. Baka kamag-anak niya si Thea. Gayunpaman, kung talagang magkamag-anak sila, paano nga ba sila magkakaugnay? Hindi kaya anak ni Thea si Zaint. Anne, Ovalbok sino ang kanyang ama? Kung gayon, sa sandaling ito, naramdaman ni James na tila siya ay niloloko. Phew, huminga ng malalim si James. Nakaramdam siya ng katiyakan na walang gagawing masama sa kanya si Thea. Kung gusto niyang maunawaan kung ano ang nangyayari, kailangan niyang hanapin si Thea, o hanapin si Zaint at tanungin ito ng diretsyo. Sir, ano pong iniisip niyo? Hinayla ni Yevprok siya si James, na nawala sa kanyang pag-iisip. Sa wakas ay bumalik si James mula sa kanyang pag-iisip at sinabing, wala lang. Pumunta muna tayo sa lungsod. Pagkatapos sabihin iyon,
Naglakad si James patungo sa Southern Plain City. Di nagtagal pagkatapos gumawa ng ilang mga katanungan. Natuklasan niya na si Zane ay kasalukuyang nasa isang tirahan sa lungsod. Ang tirahan ay pag-aari ng Southern Academy. Hindi nagtagal, nakarating siya sa pangunahing pasukan ng tirahan ng Southern Academy. Gusto niyang pumasok, ngunit hinarang ng mga disipulo ng Southern Academy ang kanyang dinadaanan. "I'm looking for Zane," James said with a straight face. "You better get out of my way." Kung hahadlangan mo ang importanteng negosyo ni Zane, magsisisi ka. Hinahanap mo si Zane. Sinulyapan ng isang disipulo ng Southern Academy si James at agad na nakita ang kanyang cultivation base at lakas. Na may mapang-asar na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinabi niya, "Nasa ika-10 yugto ka lang ng Sage rank. Paano mo makikilala si Zane?" "Brat, alam mo ba kung ano ang ranggo ni Zane? Siya ay isang quasi-emperor." "Tumabi ka." Dumilim ang mukha ni James. Magwala. Nagbago rin ang ekspresyon ng alagad ng Southern Academy na nagbabantay sa pasukan. Casual nilang ikinaway ang kamay. Isang malakas na puwersa ang dumaan. At agad na pinalipad si James. Ang Southern Academy ay isa sa 10 pangunahing kapangyarihan sa mundo. Kabanata 2936. Gustong malaman ni James ang totoo. Gayunpaman, hindi siya makapasok ngayon. Ang lugar na ito ay ang tirahan ng Southern Academy. Maging ang mga disipulong nagbabantay sa pangunahing pasukan ay mga magsasaka sa 33 yugto ng Sage rank. Sa bingit ng pagpasok sa Divine rank sa napakalakas na mga magsasaka na nagbabantay sa pangunahing pasukan. Napakahirap para sa kanya na makapasok sa tirahan. Sa ngayon, ang tanging pagpipilian niya ay maghintay sa labas ng pasukan. "Sir, kalimutan na natin ta." Patuloy siyang hinihikayat ni Yevproksha. "We'll wait here, there's no way na hindi ko makikita si Zane." Nakatayo si James sa pasukan ng tirahan ng Southern Academy. Nagsimulang maghintay si James sa pasukan. At naghintay din si Yevproksha kasama niya. Gayunpaman, naghintay lamang sila ng ilang sandali bago nagtipon ang maraming buhay na nilalang sa pasukan. Ang mga buhay na nilalang na ito ay pawang sumisigaw na makita si Zane. Ngunit lahat sila ay pinigilan ng mga bantay ng Oval Box sa pasukan. Sa sandaling ito, si Yikrin ay nakaupo sa unahan sa pangunahing bulwagan ng tirahan ng Southern Academy. Si Zane naman ay nakaupo sa upuan sa ibaba. She looked worried. Sinulyapan ni Yikrin si Zane na may paghanga sa kanyang ekspresyon. Si Zane ang pinaka-nakakatakot na kababalaghan sa panahong ito. Kung hindi man ang pinaka-nakakatakot na kababalaghan mula nang ipanganak ang Boundless Realm. Si Yikrin ay isa ring kababalaghan. Isang kababalaghan na ipinaraise sa isa pang kababalaghan. Isang talentadong lalaki at isang magandang babae. Ginawa lang sila para sa isa't isa. "Ms. Zane, may tanong ako sa isip ko." Tumingin si Yikrin kay Zane. Sinulyapan niya si Yikrin at walang pakialam na sinabi, "Ano ito?" Nagtanong si Yikrin. "Ano ang relasyon mo at ng malabong demonyo?" Nang marinig niya iyon, bahagyang kumunat ang noo ni Zane. Hindi niya sinagot ang tanong. Nagpatuloy si Yikrin. "Ang sabi-sabi ay inilabas ka sa Great Wilderness ng Great Elder ng Paragon Sect 30,000 taon na ang nakalilipas. 30,000 taon na ang nakalilipas ay nagkataon ding ilang libong taon pagkatapos sa lakayin ng mga powerhouse ang Malevolent Demon. Hindi kaya ang nanay mo ang Malevolent Demon? Paano ito posible?" Sinulyapan ni Zane si Yikrin at itinama ito, na sinasabing, "Ang aking ina ay hindi ang Malevolent Demon. Isa lamang siyang katulong sa tabi ng Malevolent Demon." Kabanata 2937. Ang lakas ng pinakamahina sa kanila ay umabot na sa Divine rank. Mayroong ilang mga individual na naabot na ang 3 banal na yugto at papasok na sa Quasi-Emperor rank.
Nang makita ni James ang napakaraming kilalang tao na lumitaw sa pangunahing pasukan ng tirahan ng Southern Academy, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ganyan na ba talaga kasikat itong si Zane? Nagagawa niyang makaakit ng napakaraming makapangyarihang figure, habang nagtitipon ng maraming kilalang tao. Muli, isang lalaki ang lumakad mula sa malayo. 2/3. Ang lalaki ay mukhang mga 20 taong gulang at nakasuot ng puting damit. Sa robe, ang salitang elixir ay nakalarawan dito. Nakasuot din siya ng kumikinang na badge sa kanyang dibdib. Nakilala ito ni James nang makita niya ito. Isa itong badge ng alchemist. Sinabi ni Evproxia sa mahinang boses sa tabi ni James. Sir, siya ay mula sa Elixir Pavilion. Ang badge na isinusuot niya sa kanyang dibdib ay isang espesyal na badge. Ito ay isang dedikadong badge para sa mga alchemist sa ikatlong baitang ng divine rank. Kahit nasa buong Boundless Realm, walang gaanong badge na ganito. Hindi napigilan ni James na mapasulyap muli sa lalaking naglalakad na bahagyang nagtataka. Siya ay talagang isang alchemist sa ikatlong baitang ng divine rank. Ang isang alchemist sa ikatlong baitang ng divine rank ay mas nakakatakot kaysa sa isang cultivator sa 3 divine stage. Humakbang ang lalaki. Sa sandaling napansin ng alagad ng Southern Academy na nakabantay sa pangunahing pasukan na ito ay isang tao mula sa Elixir Pavilion. At isang alchemist sa ikatlong baitang ng divine rank. Hindi siya naglakas loob na maliitin siya. Lumapit siya at magalang na tinawag siya. Greetings, sir, na may malungkot na tingin sa kanyang mukha. Tumingin ang lalaki sa entrance ng Southern Academy Residence N. Ovalbook at sinabing, pumunta ka at iulat na ang young master ng Elixir Pavilion. Si Jules Daniela ay bumisita. Sabihin mo lang na gustong makilala ni Jules si Zane, young master. Nang marinig ang dalawang salitang ito, bahagyang napaatras ang disipulo ng Southern Academy sa gulat. Ang Elixir Pavilion ay ang pinakanakakatakot na puwersa sa mundong ito. Kahit na ang punong tanggapan ng Elixir Pavilion ay wala sa Eidolon Realm. Ang impluensya ng Elixir Pavilion ay nakarating na sa Eidolon Realm. Oo, isusumbong ko agad ang pagbisita mo. Ang estudyanteng ito sa Southern Academy ay nang-ahas na huwag maging pabaya sa anumang paraan. Tumalikod siya at pumasok sa tirahan. Sa pangunahing bulwagan ng tirahan, si Yikren ay nakaupo sa unahan. Si Zane naman ay umupo sa ibaba niya. Nag-uusap ang dalawa tungkol sa Great Wilderness. Sa sandaling ito, isang alagad ng Southern Academy ang lumapit at tumawag ng may paggalang sa mukha. Mr. Hildrim. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Zane at magalang na sinabi, Ms. Zane, maraming kababalaghan ang dumating sa labas. Lahat sila ay pumunta upang makita ka. Maging ang young master ng Elixir Pavilion ay nagpakita at partikular na humiling na makita ka. Ang Elixir Pavilions, young master. Bahagyang natigilan si Zane. Ang punong tanggapan ng Elixir Pavilion ay wala sa Eidolon Realm. Kabanata 2938. Naglakad si Zane patungo sa main entrance at hindi nagtagal ay nakarating na siya sa main entrance. Sa pangunahing pasukan ng tirahan ng Southern Academy, nagtipon ang mga kababalaghan mula sa mga kilalang pamilya at sekta sa Southern Plains City. Si Jules mula sa Elixir Pavilion. Sa kabilang banda, ay sumugod mula sa Holy Realm. Siya ay partikular na dumating upang makita si Zane. Paglabas ni Zane, napansin niya ang isang siksikan na dami ng mga buhay na nilalang. Nang makita niya ang mga lalaking ito, bakas sa mukha niya ang pagkasuklam. Kanina pa naghihintay si James sa entrance. Nang makitang lumabas si Zane, mabilis siyang naglakad, pero bago pa man siya makalapit ay nakaramdam siya ng malakas na puwersa. Dahil sa puwersang humahadlang sa kanya, hindi siya makagalaw.
Tumingin siya sa unahan at napagtanto na ang taong naglalabas ng puwersang ito ay si Jules mula sa Elixir Pavilion. Isang malakas na puwersa ang nagmumula sa katawan ni Jules, na pinipigilan ang lahat ng mga lalaki sa pasukan mula sa paglapit. Humakbang si Jules palapit kay Zayn at lumitaw ilang metro ang layo sa kanya. With a satisfied smile on his face, he looked at Zayn and said, "Just as seductive and beautiful as the rumor's suggestion." Sinulyapan ni Zayn si Jules at walang sinabi. Limitado ang lakas ni James. Hindi siya makadaan sa harang ng puwersa ni Jules. At makasigaw lamang siya ng malakas mula sa malayo. "Zayn, over here, over here." Malakas niyang sigaw habang tuloy-tuloy na kumakawe ang mga kamay. Gayunpaman, napakaraming lalaki. Lahat sila ay sumisigaw at sumisigaw ng pangalan ni Sean. Nalunod ang sigaw ni James. Nasa harapan niya si Zayn. Ngunit hindi siya nakasalubong ni James o Ovalbok na kausapin siya. Natarante siya. Samantala, hindi pinansin ni Zayn ang sigaw ng mga tao. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Jules. Isang malamig at hiwalay na tingin sa kanyang mukha. At sinabing, "Bakit? Anong problema?" Bahagyang ngumiti si Jules at sinabing, "Sinasabi ng mga tao na ang isang tunay na kababalaghan lamang ang may kakayahang sakupin ka. Sa pamamagitan lamang ng pananakop maaari kang ituring na isang tunay na lalaki. Kaya narito ako." Hindi na siya pinansin ni Zayn. Tumalikod. At umalis. Hindi na siya makapaghintay pa sa Southern Plains City. Gusto niyang personal na pumunta sa Great Wilderness. Para hanapin ang kanyang ina. Tama ang hula ni Yikrin. Ang kanyang ina ay, sa katunayan, ang malevolent demon na binanggit sa mga alingawngaw. Walang ibang nakakaalam tungkol dito. Kahit ang dakilang elder ng Paragon sect na naglabas sa kanya sa Great Wilderness ay walang kamalay-malay. Si Zayn ay hindi pangkaraniwan. Sa sandaling siya ay ipinanganak. Mayroon siyang mga alaala at alam tungkol sa kanyang ina. Ipinahayag niya sa iba na ang kanyang ina ay kasambahay lamang sa panig ng malevolent demon. Ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay ang kanyang sarili. Sa lahat ng mga taon na ito, gusto niyang maglakbay sa Great Wilderness at hanapin ang kanyang ina. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Matapos makuha ang balita tungkol sa kanyang ina sa pagkakataong ito, paano siya tatayo at maghihintay sa Southern Plains City? Sa isang iglap, nawala si Zayn sa paningin ng lahat. Nang sumugod si Yikrin sa labas, nakaalis na si Zayn. Pagkaalis ni Zayn ay sinundan siya ni Jules. Bahagyang napakunot no si Yikrin, na nagmamadaling lumabas. Nang makita iyon, ngunit agad ding sumunod. "Yevproksha, hintayin mo ako sa Southern Plains City." Nang matapos ang pangungusap na ito, hinabol din sila ni James. "Sir," sigaw ni Yevproksha, ngunit nakaalis na si James. Wala siyang choice kundi manatili muna sa Southern Plains City at hintayin si James dito. Hinabol sila ni James. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay ibang-iba sa lakas ni Zayn, Jules, at Yikrin. Matapos silang tugisin sa labas ng lungsod, nawalan siya ng malay sa mga taong ito. Halos mahihinuhan ni James na si Zayn ay nagmadali sa Great Wilderness. Habang sinundan siya nina Jules at Yikrin, sa dakilang ilang, nagpasya si James na maglakbay sa Great Wilderness. Malakas ang kutob niya na kamag-anak ni Zayn si Thea, dahil hindi niya alam kung aling direksyon ang Great Wilderness. Hindi siya agad tumungo sa Great Wilderness. Naglakad siya patungo sa lungsod upang hanapin si Yevproksha at humingi sa kanya ng isang detalyadong mapa ng Southern Plains. Kabanata 2939. Kasabay nito, nagtanong siya sa Spirit Tool sa Celestial Abode. "Spirit Tool, may posibilidad bang anak ko si Zayn?" Tinanong ni James ang Spirit Tool sa Celestial Abode. Ito ay isang matapang na paniwala. Gayunpaman,
Nang papalapit siya kay Zane, naramdaman niya ang isang uri ng koneksyon sa linya ng dugo. Ito ay isang walang katotohanan na ideya dahil hindi niya nagawa iyon kay Thea sa napakatagal na panahon. Higit pa rito, bago dumating sa Boundless Realm, gumugol siya ng ilang oras sa closed-door meditation kasama si Thea. Pinag-aaralan ang mga karakter ng Elysian at kahit na naglilinang sa pag-iisa. Kaagad pagkatapos noon, dumating sila sa Boundless Realm. Hindi ito pumila sa mga tuntunin ng timing. Hindi posibleng maging anak niya si Zane. Ang lahat ng mga karanasan ni James ay alam ng Spirit Tool. Matapos itong pag-isipan, sinabi ng Spirit Tool, "Ma'am, posible, posible." Agad namang natuwa si James. Paliwanag ng Spirit Tool, ang 10 buwan ng pagbubuntis ay para lamang sa mga karaniwang tao. Kung mas malakas ang cultivation base, mas matagal ang pagbubuntis. Posible pa itong tumagal ng daan-daan o kahit libo-libong taon. Ito ay nauugnay sa natural endowments, the more sacrilegious the individual. The long the pregnancy, possible na may dalang anak na si Thea bago dumating ang Oval Book sa Boundless Realm. Nang marinig niya iyon ay gumaan ang pakiramdam ni James. Kung ganoon ang kaso, hindi siya niloko, gumaan ang kanyang kalooban, at nakangiti niyang sinabi, "Si Zane ay masyadong katulad ni Thea at Winnie. Hindi ko maiwasang isipin ang mga linyang iyon. Kung anak ko talaga siya, may impormasyon tungkol kay Thea. Kaya tama ang aming nakaraang teorya. Sa ilog ng oras, nasangkot kami ni Thea sa isang aksidente. Bilang resulta, lumitaw si Thea sa panahong ito ilang 10,000 taon bago ako. Nang pag-isipan niya ang mga ito, tuluyang nawala ang pagkabalisa sa puso ni James. Gayunpaman, kung ang mga ito ay totoo at eksakto sa naisip niya ay nanatiling determinado. Kailangan pa rin niyang hanapin si Zane at tanungin ito. Tapos, baka mahanap niya si Thea. Di nagtagal, bumalik siya sa lungsod. Natagpuan niya si Evproxia. "Sir, hindi mo ba sila sinundan? Bakit ka bumalik?" Mukhang nagulat si Evproxia, sa hitsura ng kahihiyan sa kanyang mukha. Sinabi ni James, "Hindi ko alam kung paano makarating sa Great Wilderness. Bigyan mo ako ng isang detalyadong mapa ng Southern Plains." "Sir, kailangan mo munang bumili ng communicator. Ang isang detalyadong mapa ng Southern Plains ay maaaring i-download ng direkta mula sa communicator." Nakuha ko. Tumango si James at sinabing, "Hintayin mo ako sa Southern Plains City sa ngayon. Pagkatapos kong asikasuhin ang mga bagay na ito, babalik ako at hahanapin kita." Tapos na sabi ni James saka tumalikod at umalis. Kabanata 2940. Masyadong malaki ang Great Wilderness. Napakahirap para kay James na mahanap si Zane sa malawak na hanay ng bundok ng Great Wilderness. Tumayo siya sa tuktok ng isang bundok at nagsimulang magnilay. Kung gusto niyang hanapin si Zane, kailangan muna niyang maunawaan kung bakit napunta si Zane sa Great Wilderness. Narinig niya dati si Zane na nakikipag-usap kay Ykrin at binanggit ang kanyang ina. Si Zane kaya ay pumunta sa Great Wilderness para hanapin ang kanyang ina. Habang iniisip niya ito, biglang nabuhayan si James. Ayon sa kanyang espekulasyon, anak niya si Zane. Kaya magiging nanay niya si Thea. Di ba? Nasa Great Wilderness ba si Thea? Sa sandaling ito, si James ay nagtrabaho. Gayunpaman, naliligaw din siya. Wala siyang ideya kung saan pupunta mula rito. Taos-puso siyang umaasa na ang lahat ay tulad ng hinala niya. Na si Thea ay nasa Great Wilderness nga. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap sa kanya. Hindi niya alam kung aling direksyon ang dapat niyang tahakin sa pasulong. Gayunpaman, nahulaan niya na ang paglipat patungo sa kailaliman ng Great Wilderness ay magiging maayos. Matapos matukoy kung saang direksyon siya nanggaling, sumulong siya.
Nasa Great Wilderness na siya. Kaya hindi na siya nagpatuloy sa kanyang paglalakbay kasama ang saucer. Sa halip, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at lumipad ng buong pagtabingi. Si James ay isang makapangyarihang magsasaka na umabot sa ika-10 yugto ng Ovalbok na Sage Ramp. Ang bilis ng kanyang paglalakbay ay medyo maganda. Gayunpaman, sa daan, napansin niya kakaibang phenomenon. Sa malawak na hanay ng kabundukan ng Great Wilderness, hindi siya nakatagpo ni isang nilalang. Napansin siya nito bilang kakaiba at walang kahulugan. Ang primordial energy sa bulubunduking ito ay medyo maganda. Sa normal na mga pangyayari, magkakaroon ng mga halimaw. Kahit na walang halimaw, may ilang mga hayop na hindi nagkakaroon ng karunungan. Anuman, hindi siya nakatagpo ng anumang buhay sa daan. Ang buong Great Wilderness ay patay na tahimik. Si James ay patuloy na sumulong sa kailaliman ng Great Wilderness. Habang nagpumilit siya sa loob ng 12 araw, wala siyang nakitang buhay, at wala rin siyang nakitang bakas ng tao. Pagkatapos ng walang tigil na paglalakbay sa loob ng kalahating buwan, pansamantala siyang huminto. Kinuha niya ang communicator, binuksan ang mapa, at sinimulang tingnan ito. Natuklasan niya na ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay nasa gilid pa rin ng Great Wilderness. Ang Great Wilderness ay malawak. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kung nais niyang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng Great Wilderness, kakailanganin niyang lumipad ng buong lakas sa loob ng halos 3 taon. Nagpahinga sandali si James. Pagkatapos niyang makapagpahinga ng mabuti at mabawi ang naubos na sage energy, inilabas niya ang saucer at nagsimulang gamitin ang saucer para umaban. Kasunod ng paggamit ng saucer, siya ay naglalakbay sa mas mataas na bilis. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa kailaliman ng Great Wilderness. Pagkarating sa kailaliman ng Great Wilderness, inalis ni James ang saucer. Tumayo siya sa tuktok ng isang bundok at tumingin sa kanyang paligid. Napapaligiran siya ng isang maalon na hanay ng bundok.